Okay, hi everyone. Today meron tayo ditong desktop na ito troubleshoot. So bali ito, pinagawa ito. Ngayon, ang complaint dito ay ayaw mag-display. So ito troubleshoot natin siya. Today I will show you how to diagnose and troubleshoot a desktop. Okay guys, bali ang desktop, malaki ang difference niya sa laptop. Kasi ang desktop, yung kanyang mga parts ay pwedeng plug and play, pwedeng tanggalin, pwedeng halos lahat replaceable. So, kung sakaling may problem ang desktop, madali siyang i-repair. Unlike doon sa laptop na most of the parts ay built-in. Okay guys, so in this video, I will show you how to diagnose and troubleshoot desktop. So, ito bali ang binigay lang sa atin na conclusion ng nagpapagawa ay ayaw mag-display. And also, sabi niya, kung sakali man na mag-display na ito at mag-power, pwede na rin natin i-rebuild yung OS or i-reformat para bago na siya. At halos lahat ay fresh. Okay guys, I will show you. Please like and share our video. Okay? Alright, first thing first, tatanggalin natin yung side panel niya. Okay, make sure na yung mga naka-plug in sa motherboard ay mahugot natin bago natin tanggalin ang side panel. Kasi it may cause some problem sa motherboard. Maliliit kasi yung part niya. And also, dapat lagi tayong may AVR. Then, always check natin yung mga nakasaksak sa likod kung nakaayos ito bago natin i-turn on yung power button. At saka bago natin i-plug yung sa outlet. Okay, then pwede natin i-turn on yung CPU. So as you can see, nagpa-power siya. Meron mga light indication sa tower, sa casing, pero walang function dun sa fan nya. So possible, power supply, dun muna tayo una. Kasi nag-ilaw so merong response sa board kasi nga sa button nag-ilaw yung kanyang mga LED. So check natin ngayon ang power supply. Ito naman kung paano natin i-self-test ang power supply kung buo siya or sira. So ito, I don't think na ito ay written or nakasulat sa book. Pero ito kasi proven. So ito natutunan ko to sa mga tropa back 2005, 2006. So kailangan hanapin mo yung green at saka yung gray. So ito yung way na pwede mong i-self-test yung power supply kung buo siya. So lalagyan mo siya ng jumper, hanapin mo lang yung green at saka yung gray. So kung sakali man na may magtatanong paano kung puro itim yung kable, sa ibang video natin i-explain yun. Okay, so ayan. So how to self-test itong power supply. So ayan, lagyan natin ng jumper sa color code niya ibinigay ko sa inyo. Tapos and then turn on natin yung power button. I mean yung AVR. Kasi disconnected na siya sa i-disconnect muna natin sa motherboard. Kailangan self nga solo self-test So pagka hindi siya umikot yung fan, possible sira yung power supply. So eto, meron tayo ditong bago, reserva, pang repair kasi natin to Pagka mayroong mga walk-in, tsaka pa-check up, meron tayo naka-ready na parts para pan-test. And also pambenta na din. So ito tulad nito, black yung kanyang mga cables. Walang color code. So paano mo i-test yan, di ba? May bilang naman yun. So later, tsaka sa inyo explain sa ibang video. So ito, susubukan natin yung power supply. Kailangan guys, i-remove nyo lahat ng saksak nung luma, yung recent na power supply sa nakasaksak sa board, sa hard disk. Ayan, so replace natin ng bagong power supply and let's see if it will work in this new power supply. Ito 750 watts to. Okay, try natin So kabit na natin yung 4 pin sa motherboard. Medyo marami yung ating fan dito kasi nga hindi siguro nalilinis pa ng ng may-ari. So ito naman kung matatapos natin, lilinisin din natin para once na gamitin niya ay maayos.
So ito na, naisaksak na yung 4 pins at saka yung 24 sa motherboard. And then sasaksakan natin ang power cable. Make sure guys, tanggalin nyo muna yung power sa hard disk, sa CD-ROM, sa DVD-ROM, para doon lang muna siya sa motherboard, kasi kailangan lang natin ng light indication or power itself. Ayun o. So nag-work na yung fan. So it means sira yung power supply na recent. So ito, bago na nilagay natin, ito makikita din natin umiikot yung fan. So ito na yung natutunan natin sa troubleshooting na to. Ito na yung primary cause ng kanyang hindi pagpa-power and pagdi-display. Yung kanyang power supply ay sira. Okay, so next step na tayo. Siyempre kailangan natin ikabit na natin yung monitor para makita natin yung kanyang display. Okay guys, so ito working na siya. Ibinot na rin natin, kinabit na natin hard disk, SATA cable, lahat para makita natin ngayon kung kailangan bang i-reformat, i-rebuild yung operating system. So hintayin lang natin siya mag-boot. So ito, may display na. Okay, ayan guys, nagpakita na yung model ng motherboard at saka dinidetect niya na yung hard disk, memory, etc. Titingnan niya yung time, yung settings ng CMOS. So ayun, nag-boot na siya ng Windows 10. So buo yung kanyang operating system. So ano yung mga next step natin pagka nakuha na natin yung primary problem? Ito, pagka sa Windows na tayo, siyempre tingnan natin kung working bang ayos yung operating system, yung kanyang functions ng mga software okay ba, kung wala bang error indication, yung mga nagpop up na error sa desktop. So yan, medyo matagal siya kasi nag-update So nirestart ko ulit at natapos na yung kanyang update, Windows update. Okay, after some few reboot, para ma-sure natin kung ano yung mga pwede pang maging errors, eto, bali magre-ready tayo ng bootable bootable flash drive. So ito, naka-ready tayo in case na masira yung OS, kasi nga ilang beses din tayo nag-reboot. So pwedeng i-repair natin yung OS or install natin ng bago. So always be ready na meron kang nakagayak na operating system. Tsaka yung kanyang files, once na mapasok mo yung desktop, syempre kailangan i-backup mo yung files niya. Until the end na matapos mo lahat, safe ka. Kasi yun ang number 1 natin na kailangan i-secure dito yung documents ng may-ari. Kasi yun ang number 1 sa ating computers, yung files. So ayun, after some few reboot, inayos natin yung time, inayos natin kung ano yung mga boot options, tapos nag-save tayo sa CMOS ng settings para pag inopen yan, naka-proper boot, startup, time, at kung ano-ano pa. So ayun, once na matapos natin itong settings, pupunta na tayo sa Windows. Always tatandaan natin, save kung ano man yung ating babaguhin sa settings. Okay, so dito para mag-take effect sa save natin, at saka mainam din yung maraming beses natin nire-reboot para makita natin kung may nagka-fluctuate ba, nag-error or whatever. So ito, nag-boot na tayo sa flash drive na operating system. Bakit? Check natin, gumagana yung mga USB port. Tapos kung pwede ba siyang installan, i-replace yung operating system once na mag-error. So okay naman siya, pwede na ulit tayo mag-reboot. Tapos doon na tayo mag-boot sa hard drive niya, sa hard disk. Okay, in this step, makita natin nag-update yung kanyang Windows and nag-fix ng mga errors.
So wag nating skip. Okay, yan, nag-boot na siya sa user account. Okay, and then andito na tayo sa desktop. Dito pwede nating ma-check kung ano yung mga first na nilo-load nung Windows. Tapos mag-ready tayo. Ito, i-backup natin yung mga ibang files, documents. So in case na sa maraming beses natin pag-reboot, magkaroon mo ng problem, ready tayo na meron tayong mga backup files na pwede natin i-restore once na ma-rebuild natin yung operating system. So far naman, working properly. Ayan, nag-copy tayo sa external drive. To make sure na magka-problem man or error sa operating system, meron tayong makukuha na ng mga files nung owner. So, dapat ready tayo dito. Secured tayo sa files, sa documents. Yan. Ito kasi yung number 1 na kailangan ng user, ng owner. Importante yung mga data. So, ayan, okay na siya. Nag-reboot din tayo ng ilang beses. Chinek natin yung mga nag-load na softwares and applications. Okay, so working properly na yung desktop niya. Ready to use na siya. Okay, tapos pwede natin i-shutdown yung computer properly. So makita natin kung pag siya ba ay shutdown natin, ay magre-respond properly. Okay. Nice and ready. So ito yung simple ways ng pag-repair ng computer. Okay guys, see you on our next videos. Please like and subscribe our Facebook and YouTube channel. So if ever na meron pa kayong mga questions about computer troubleshooting, you can PM me para gawa tayo ng content about sa mga problems or errors sa desktop or even laptop, kahit sa mga software or network, etc. about computers. So guys, huwag kayong mahiya. Pwede kayo mag-PM tsaka magtanong ng mga questions. Kahit sa networking, kahit sa thesis, gagawin natin yan. PM nyo lang ako. Thank you guys. Thank you. See you on our next videos. Bye.